Magandang araw po mga Karilto kabayan. Ito po muli ang inyong Karilto, Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia, Al Khobar. Sabi po nila, there's more than one way to skin a cat. Kumbaga maraming paraan para ma-accomplish ang mga goals po natin. Kung may hadlang na ma-achieve po ito, may mga iba pong paraan. Sabi nga po sa atin, kapag gusto maraming paraan, kapag ayaw maraming dahilan. Di ba, yan po yung nangyayari po ngayon sa impeachment complaint ng ating Vice Presidente Sara Duterte nang naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint na sinampa sa ating Vice Presidente. Technical po ang naging desisyon po ng Korte Suprema pero hindi sa impeachment case per se. I mean yung mga articles of impeachment, hindi po doon nagkatalo. Pag po niyo pagkamali, doon lang po sa naging technical na pagsasampa. Sabi po ng impeachment, sabi po ng Korte Suprema, nagkaroon po ng overlapping o multiple submission po ng impeachment complaint, pero iba naman po yung pagkakasabi po ng mga ibang mga legal luminaries po natin, maging ang mga congressman po natin. Wala po daw naging duplication yung marami yung pagsampa ng mga impeachment complaint. Isa lang po daw talaga. So, doon po tayo sa aftermath po ng pagkakasabi po ng Supreme Court. Hindi pa po natin pwedeng sabihin na tapos na po yung impeachment complaint dahil mag-aapila pa po ng motion for reconsideration ng lower house or Kongreso sa Korte Suprema bago po maging pinal. Pag pinal na, pag sabi ng Supreme Court hindi na pwede, doon na, okay na po yun. Mapapahinga na po talaga yung kumbaga parang pansamantalang mamamayinga po muna si Vice Presidente Sara sa impeachment complaint na balak siyang sampahan. So sa susunod pong taon. Kung nanonood po kayo ng vlog ko, ng mga naunang post ko, nasabi ko po kung hindi po uusad yung impeachment complaint o hindi po magkakaroon ng impeachment trial si Vice Sara Duterte sa Senate or ma-acquit po siya sa impeachment trial, hindi ibig sabihin po ay tapos na po yung bangungot po ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Alalahanin niyang hawak man niya ang Senate, pero hindi niya po hawak ang Congress. At kada taon po, kaya po magsampa ng impeachment complaint ng mga mamamayang Pilipino na hindi kayang sikmurahin ng alleged corruption at tangkang pagpatay sa Pangulo ng Bansa. For sure po, mas magiging mainit at mas magiging madumi po ang daan ng lalakarin ng ating Vice Presidente Sara Duterte habang papalapit ang eleksyon. Hanggang sa wala nang matira sa kanya na bango sa mga kulto niya pong DDS o diehard supporter po. Yung hindi na po marunong mag-isip po, basta nakaano po sa kanya, may tapalodo po sila. Duterte lang po talaga yung magaling na presidente, din lang po talaga sila. Para po kaso po ni Jojo Mar Binay po. Bakit po sa Jojo Mar? Jojo na Mar pa. Jojo Mar Binay po, di ba? Kahit na sobrang parang maganda po yung maganda yung standing ni Jojo Mar Binay. Kaya lang nag-announce po siya ng tatakbo siya bilang presidente. Doon na po siya pumasok yung dilema po niya. Ang dami pong mga naging investigasyon, alleged corruption po sa kanya. Hanggang sa hanggang sa dumumi ang tingin sa kanya ng tao. Although dati maganda yung tingin sa kanya, kaya lang pinakita po yung mga alleged corruption po niya, yung mga mansion po niya hanggang sa nag-nose dive na po yata yung survey po ng survey po para sa presidential election po ng 2020. Ano po ba yun? 19 po yata yun 20, 21, 22, 23, 24. 20, 21, 22, 23. Mga 2016 po yata yun, 2016. Tama po, mga 2016 po. O, 2016 nga po. Ang nanalo po nun si Digong na po. Well, alalahanin po natin yun nga po. Yung kahit na sobrang dumi po yung banat po sa kanya at naging talagang political persecution po yung nangyari po sa dating Vice Presidente Jojo Mar Binay, tumakbo pa rin po sa pagiging Pangulo o tumakbo po sa pagkapangulo.
Sa huli po, hindi na po buo ang suporta sa Binay. Dahil siguro na rin po napagod na rin po yung mga supporters niya. At along the way po, nagkaroon po ng mga bagong potensyal na kandidato na pwedeng tumakbo na mas karapat-dapat po kay Binay that time. Doon nga po lumabas yung pangalan Rodrigo Duterte, isang mayor po ng Davao, na hindi po inaasahan ng katunggali po niya na lalabas at tatakbong presidente kasi parang hindi po nasagap sa ano nila nasagap sa radar po nila. Kaya lately na lang, yung nagkaroon po ng trick na nakipagpalit si Dino kay dating President Duterte. Yun na lang po, medyo kulang na po yung panahon po ng mga opponent po ni Digong that time. So, kapos po yung oras po nila para siraan at palabasin na may natatagong baho kung meron na po dating Pangulong Digong. Sa panahon po natin ngayon, mas marami pong qualified kay VP Sara. Isa na nga po dyan, yung bago po nating kampyon na si Chief PNP Nicolas Torre III na walang inuurungan laban. Sa mga susunod na vlog ko, ipipictures po natin yan ng ating Chief PNP. Balik po tayo kay VP Sara Duterte. Hindi niya maiiwasan ang mga controversial na pilit niyang iniiwasan, lalo na mainit din ang mata po ng mga senator po natin sa kanya. Nandiyan na po si Pampilo Lacson, si Senator Ontiveros, sa mga maanomalya na paggastos po niya sa budget po ng hindi lamang po ng budget of the OBP, lalo tigit sa budget po ng DepEd during the time na secretary pa po siya ng DepEd. Mauungkat muli po yan pa nagkaroon po ng budget hearing o budget deliberation po. Simula po ngayong August, pagpasok po ng buwan po nito hanggang December or late January 2026 po. So araw-araw po yan, magkakaroon po sila ng deliberation po dyan. Uungkatin pa rin po yan si Apiatos, kung paano po ginasos, yung mga general na sinabi na binigyan ng ganito para sa training pero wala naman pong natanggap. Marami po yan, marami lalabas dyan. At palalabasin din po dyan yung report ng COA kung meron man po. At yung mga previous report po kasi halongkatin po yan hindi lang po ng Congress eh. At halongkatin din po yan ng Senate. Kasi ang deliberation po, Congress at saka Senate eh. Meron po sa Congress tapos susunod para sa Senate po yata. At ilang buwan na lamang din po ang aantayin ng Congress upang ma-refile po muli yung impeachment case. Pwede po nilang isang paulit eh laban sa Vice Presidente, sabi po ng Korte Suprema. Dapat po lagpas isang taon. Yung lagpas isang taon po, February o after February 2026 po. So ilang buwan na lang po yan. August, September, October, November, December, January, February. 7 buwan na lang po, every month, napakabilis po ng panahon. At huwag po natin pagkamali. Sa susunod pong taon, wala na pong eleksyon. So kaya na po mag-focus ng mga Congress para mas ma-repaso po nila yung pagpapile po ng impeachment case laban po kay Sara Duterte. At yan talaga, kung nagkaroon po ng pagkakataon na ng Senate po yan, na napabayaan po na susunod na taon for sure. Hindi pa lalagpasin po ng yan. Hindi pa lalagpasin ng Congress po yan. Malamang at sa malalamang, magkakaroon po talaga ng impeachment laban kay Sara kung hindi po matanggal si Marcos at kung hindi po mag-resign po si VP Sara. So, although mas pinahirap po ng Korte Suprema pamamaraan ng pagsasampa ng impeachment complaint dahil nga po may mga kondisyon, pero sa tingin ko mas pabor po ito sa Congress. Kasi bakit kamo? Kaya na po nilang gisahin si Sara Duterte kung bibigyan po ng pagkakataon sagutin ni Vice Presidente yung mga paratang po sa kanya doon sa impeachment complaint o sa mga article of impeachment na isasampa po sa kanya sa Congress. So pag may tanungan po doon, siguro hindi na po ubra yung pagiging bastos po ni VP Sara na binabara niya po yung mga congressman po natin. Yung same level lang, although mataas po siya, second to the highest po siya, third to the highest ang mga Senate, kalibel po ng Senate, Congress, saka po yan, magkakalibel lang po yan, co-equal branch. So magkakalibel lang po talaga sila. So, hindi na po siguro patumpik-tumpik o pabara-bara yung sagot po ng ating VP Sara. Malamang may imbitahan din po ng Congress po natin yung iba pa pong mga pwedeng maging witness. Doon po sa didinggin po nilang article of impeachment sa Congress pa lang. So, iba na po ngayon kasi dati lang po nila, pagbobotohan po nila. So, internal lang. Baka ngayon,
mas ano na po, mas pulido na po yung magiging investigasyon po ng Congress. Okay lang po yun. Mga congressman po namin, may pagkakataon pa po kayo, magpahinga po muna kayo, galing pa po kayo sa amin. Sa nakakapagod niyo pong mga election campaign. Kung nanalo po kayo, pag-igihan niyo po yung pagiging po ninyo, mga congressman po niyo. Huwag niyo pong hayaan na ipahiya po muli ang yung mga constituent. Sabi nga po ng ating Pangulo, mahiya naman kayo. Mahiya naman po kayo sa mga budget na na hinihiling nyo, na gagamitin nyo para sa flood control. Tapos, yung 30% o 70% ng budget napunta na po sa inyo. 30% na lang po yung natitira sa contractor. Ano pa po kikitain nila? Di malamang yung mga konting tubo po nila doon, yung mga gagawa po nilang project, ampaw na. Kaya naglalaki yan po yung mga ang lalaki po ng budget nyo pero walang nakikita ang mga tao sa mga proyekto po ninyo. Kaya ang mga tao ang sinisisi, presidente. So sana bago po kayo. Pinaringgan na po kayo ng Pangulo eh. Sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo. Diba po? Doon po tayo, balik po tayo din sa sinasabi ko po kanina. So kaya na nga pong gisayin ng Congress yan na sasampa po nila, once na didinggit po nila ulit yung kung impeachment case na sasampa po nila sa Senate sa susunod pong taon. So siguro para magiging na po ito, para magiging parang korte na panunumpa na rin po siguro si Sara Duterte po, si Vice Sara Duterte para yung mga sasabihin po niya mga pawang katotohanan lang at hindi pawang pambabarat, pababastos lang po sa ating mga magbabatas. So malamang po yung magiging po diyan. Imagine niyo po yung mga pagtatanong po ng mga congressman diyan. Kung natatandaan niyo po yung nagkaroon po ng pagdinig po sa franchise hearing po ng ABS-CBN bago po tumakas sila. Di ba po hindi po binigyan ng pag-uugali yung mga executive po ng ABS-CBN po. Although mga professional po sila, pero hindi po umubra po yung mga impluwensya po nila yung nagkaroon po ng botohan. Talaga natanggal po yung ABS. Tanggalan po ng franchise po ABS-CBN. So ganyan din po siguro yung mangyayari kay VP Sara Duterte na hindi po siya pwedeng magkaroon ng ugali kapag tinatanong po siya dahil sabi po ng Korte Suprema, bigyan ng pagkakataon sumagot ang bise kung meron man impeachment cases labang sa kanya. Isa pa po sa pagpasok po ng bagong ombudsman po natin, kung itatalaga po ng Pangulo ang bagong ombudsman, ay hindi kasi yung itatalaga po niyang ombudsman ay hindi po kasing stricto ng dating ombudsman na appointed po ng ating dating Pangulong Digong. Paano nalaman po kung ilalabas po niya yung issue o may mag-request po ng na ilabas po yung statement of asset and liabilities and net worth o SALN po ng ating Pangulo. Pangulo o kaya Vice Presidente po. So, kung magkakaroon po ng investigasyon laban sa SALN po niya at magkakaroon po ng investigasyon sa SALN po niya at may nakita po ng mga tagong yaman o mga bank account na hindi po nakalagay sa SALN po niya, may paglalagyan po ng ating Vice Presidente po, maaari po siyang makulong o maaari po siyang matanggal sa pwesto bilang Vice Presidente. Pero pwede pa rin po siyang tumakbo. So mas mahihirapan po siya that time kasi siguro dahil wala na po siyang pondo kung matatanggal po siya bilang Presidente. Kung sa ombudsman papatanggal po sa kanya. Pero kung through impeachment, kung matatanggal po siya through impeachment, hindi na po siya pwedeng tumakbo bilang Presidente. Kasi na-impeach po siya. Kahit anong pong posisyon po sa gobyerno, hindi na po niya pwedeng tumakbo. Pwede na po siya tumakbo bilang singer kapalit po ni Taylor Swift. Kasi po buong buwan wala naman po dito ang ating Vice Presidente. Pwede na po pala na ang bansa po natin wala na pong Vice Presidente. Kasi wala naman pong ginagawa di ba? Sabi nga po pag namatay yung presidente, saka lang po siya magkakaroon po ng trabaho. Ano po ang trabaho niya po ngayon? Ayun, lagi po siya sa ibang bansa, dadalaw sa tatay niya, pupunta sa Dahig, pupunta sa Korea, pupunta sa Qatar, pupunta sa Australia. Ngayon naman daw pupunta daw sila sa Kuwait, di ba? Ganun po yung pamilya po nila ngayon mula po siguro po sa
karamihan sa mga fair ladies po ng ating dating Pangulong Duterte, lagi pong ganyan, lagi nagpupunta sa Siyempre pag pumunta ka sa The Hague, pupunta ka sa ibang parte ng Europe. Siyempre ang visa mo Schengen visa. Pwede ka pumunta sa Netherlands, pwede ka sa Switzerland, pwede sa diba, yun, pwede mo mga puntahan yun, no? Doon sarap ng buhay. Kaya po marami pong mahaba po yung araw po na nilalagi po nila sa Europe eh. Siguro kasama na rin po doon yung kasama na rin po doon yung po nila, yung pamamasyal po nila. Pero huwag niyo po ipagkamali. Nagtatrabaho po yung busy po natin. Pero sarili niya po yung gastos. Pero nagtatrabaho po siya bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Yun nga lang po, nasa abroad po siya. Nagtatrabaho po siya. Huwag po kayo mag-alala. Nagtatrabaho po yung ating vice. So, hindi pa po tapos ang laban ng ating VP Sara Duterte. Hanggang saan ang suporta sa kanya ng mga kultong sunod-sunuran po sa kanya. Sa mga hindi po fan na tulad ko, hanggang saan sila magagalit sa akin o sa amin. Kasi ako po, hindi naman po ako bayaran na vlogger para hindi po nila ako tantanan para po sa mga basher po nila. Although hindi pa po ganun ka-worse yung mga basher, pero kahit papaano meron na akong naririnig sa mga kaibigan ko eh. Kahit sa mga kapatira ko, meron pong ganun eh. Kaya lang, ganun po talaga pagdating po sa politika, meron po tayo kanya-kanya mga opinion, di po ba? Para naman po maging fair po tayo, sabi po kasi nila, hindi ko po binabati ko sa ating Pangulong Marcos eh. Mahal na Pangulo, yung sinasabi niyo pong mananagot sa kapalpakan ng serbisyo ng tubig at kuryente sa Siquijor at Bulacan, nasaan na po? Ang tagal na po noon bago pa po maghalalan. Ilabas niyo na po yung report po ng luwa. At bakit ayaw niyo pong pangalanan yung mga senador po ba yan o congressman po ba yan o kanino po bang pamilya yan na sangkot po dyan sa kapalpakan ng pagbibigay ng maayos na tubig at kapalpakan sa pagbibigay ng maayos na kuryente sa mga lugar na nabanggit at sa iba pang mga pulo ng Pilipinas. So ilabas niyo na po yan, mahal na Pangulo. Diyan po kayo nadadali. Hanggat hindi niyo po nilalabas yan, yung mga tao po sa inyo magagalit. Yung iba nga po, yung mga DDS po talagang galit po sa inyo yan. Yung mga supporter niyo pa po, yung pang mga neutral, magagalit lang po lalo sila kasi ang tagal po bago ilabas po yung mga report po ninyo. Ano po ba yan? Dahil po ba kaibigan niyo po ba yan o dahil po mga na-endorse niyo po ba yan na tumakbo sa senador o sa congressman kaya hindi niyo po mailabas yung report po na yan? Ilabas niyo na po yan. Wala po dapat tayong kinatatakutan. Kasi kayo po yung Pangulo ng Pilipinas eh. Kayo po yung makapangyarihan eh. And yet, hindi niyo po mapakita po sa amin kung gaano po kayo makapangyarihan. Dahil sa sobra niyo pong tahimik, sobra niyo pong bait. Hindi po obra na iba po yung nagtatanggol sa inyo. Pagtanggol niyo po yung sarili po ninyo. Alam po namin, immune na po kayo sa pagbabatikos po sa pamilya po ninyo. Kaya lang, during po naalis po kayo sa Malacanang, kasama po ng mga magulang niyo. Alam po namin immune na po kayo sa ganyan kahit ang ating senator Amy Marcos immune na po siya. Pero by this time iba po kayo, presidente po kayo. Dapat po maging matapang po kayo. Hindi po pwede yung para po kayong tungaw sa gilid na napakatahimik o kaya hindi po kayo nagsasalita. Kung ganyan po kayo ng ganyan, mawawalan po na lalo ng respeto mga tao na nagtatanggol po sa inyo. Kasi po masyado na po kayong inaapi. Ang nagtatanggol po sa inyo taong bayan. Dapat tagtanggol niyo po yung taong bayan, hindi po kayo yung pinagtatanggol ng taong bayan. Di ba po ba? Kasi tumakbo po kayo bilang presidente para sa bayan. Hindi kayo tumakbo sa pagiging presidente para ipagtanggol kayo ng bayan. Mali po yung mga presidente. So, atat na rin po kami kung sino-sino po yung kumita at nagkamal po ng bilyon-bilyon piso para sa flood control project po ninyo na pinagmalaki nyo po sa SONA last year. Nasaan na po yung 5,500 na flood control project na after nyo po mag-SONA, biglang nagkabagyo at bumaha po sa maraming syudad sa Pilipinas. Lalo na po sa Metro Manila, napakalaki po ng baha. Yun po yung nagpahiya po sa inyo lalo. Pinagbalaki nyo, natapos na po yung 5,500 na flood project, pero wala naman po kayo nailabas. Puro kapalpakan, puro baha, puro basura po yung lumabas po ng panahon po ng baha at saka po ng bagyo. So ilabas nyo po yung report po na yan. Dapat wag nyo pong patagalin ng 2 buwan o 3 buwan. Kaya nyo po yan, makapangyarihan po kayo, presidente po kayo. Magkakaroon po kayo ng comprehensive report within 1 month. Wala po kayong hindi magagawa sa power po ninyo.
i-push nyo lang po yung mga sekretary nyo po dyan sa mga nabanggit na mga departamento po na yan. Panagutin nyo po sila kasi somehow kahit sila rin po yung mga culprit po dyan. Kasi pinabayaan po nila na bakit hindi po nila na-inspect yung mga flood control project po ninyo. So reflection nyo po yan, mahal na Pangulo, yung mga sekretary po nyo. Kung yung mga sekretary nyo po mga tungaw-tangaw, ganun din po kayo. Kasi yun ang mga pinili po ninyo. Nagpauto, mga uto-uto po siguro yung mga sekretary nyo po. Tapos kayo naman po nagpapauto po kayo sa sekretary nyo pa nagre-report. Pare-parehas po talaga kayo mga uto-uto. Kaya dapat po maging mas matapang po kayo, mas maging po kayo, mas maging tough po kayo. Sinabi nyo na po yan eh. Dapat gawin nyo po yan. Within 1 month o 2 months, kaya nyo po yan. Mag-hire po kayo ng maraming mga investigator. Maraming field investigator para malaman kung totoo nga po may yung flood project po na yan. Napakalaking kahihiyan po sa Pilipinas po yan. Yung po natin, yung mga baha po natin, hindi po ordinaryong baha. Kanal po yan eh. Bukod sa tubig ulan, nagalo pa yung mga kanal, imbornal, mga ihi ng daga, tain ng tao, tain ng daga, basura, nagalo-halo po sa baha. Ayan po hindi po nakapagtataka kapag ang leader ng isang lugar, ng isang syudad, leader ng bansa, pabaya po sa kanyang nasasakupan. Talagang may baha. Hindi, okay naman po sana may baha, kaya lang, wag naman po sana tumatagal ng ganyan at napakaraming baha po talaga. Hindi po nagsasabsib yung tubig. Kakaiba po talaga. Nakakahiya, nakakainis. Nakakainis po talaga. Kasi bilang mamamayan, ako 47 na po ako eh. Bata pa lamang po ako may baha na sa Pilipinas. Hanggang ngayon may baha pa rin. Baha sa Manila hanggang ngayon may baha pa rin. Dapat yung Manila na hindi binabaha dahil malapit sa Malacanang. Di ba po ba? Dapat ang Manila ang pinakamaganda kasi malapit sa Malacanang. Hindi, ang Manila ang pinakamarumi, pinakapangit, pinakadugyot. And yet nandiyan yung Malacanang. Dilipat yung Malacanang, lagay nyo sa PGC para maging disente yung lugar ng Malacanang na kapalibot. Hindi eh. Ang nakapalibot sa Malacanang, kabahayan, mga squatter. Di ba po ba? So kailangan po ninyong mabantayan po yung report po na may investigation po na doon sa mga flood control project po ninyo. Kasi po kapag bumabagyo po para tayong para po tayong yung water world. Doon po tayo nakatira sa tubig pero may mga bahay. Para tayong mga badyaw. Badyaw po ba tawag po ba doon? Nakatira po tayo sa ibabaw ng tubig o sa ibabaw po ng dagat. Nakakaya po kasi wala pong mayaman, walang mahirap sa ginawa po ninyo eh. Napabaya dyan sa flood project po na yan. Marami po nagkamal po ng pera po dyan. Napasensyahan po tayo. Kaya kailangan maimbestigahan po ninyo yan. Mula po din sa mga construction po, sa mga kontratista, kung sino po yung kanino pong project po yan, sa mayor, sa chairman, sa barangay, yung mga ganun po. Kailangan po may managot po dyan. Huwag niyo po pababayaan. Pag pinabayaan niyo po mawawala na po talaga ng respeto at tiwala po sa inyo. Yung mga supporters po niyo, kahit po yung mga neutral. Kung ano po yung sasabihin, hindi na po ay paniniwalaan. Sasabihin na po sa inyo, isa ka pong malaking sinungaling na Pangulo. Mas worse pa po kayo kaya ng kaibigan pang mangyari po. Although hindi po kayo tulad po ni Digong nagkaroon po ng war on drugs. Pero worse naman po pagdating po sa pamamalakad po sa Pilipinas. Mas magaling pa rin po ang si Benigno Aquino po. At least po yung kahit pa paano sinasabi po natin may diferensya pag-uutang. Pero naman po sa pamamalala at saka laban po sa korupsyon, number one po ang ating ang ating namayapang Benigno Noynoy Aquino po. So wag po nating hantayin na lumulusong po yung mamamayan po natin sa tubig kanal, tubig imbornal, may tae ng tao, ipian ng daga, ihi ng daga, ihi ng tao. Di ba? Yung sa kanal na nakakadiri po. Dapat po sa panahon po natin wala na pong ganyan. Mahiya po kayo, tutukan po ninyo yan, tututukan din po namin kayo. Hindi po porket tahimik po kayo at immune na po kayo sa batikos. Ganyan na po kayo hanggang sa matapos po kayo. Ibayin niyo po. Ibayin niyo po yung ibayin niyo po yung tactics niyo po o yung mga pamamalakad po ninyo. Hindi rin po kami titigil na hanapin po yung achievement niyo po sa natitira pong 3 taon pa ng inyong termino. Yan po, patas na. Binatikos ko rin po ang ating Pangulo, binatikos ko rin po ang ating Vice Presidente. Sa susunod pong uli,
tulad po ng sinabi ko po sa inyo, pag-usapan po natin si Idol, Chief PNP Nicolas Torre III. Yan po sana yung magiging tawag dito, i-recommenda na maging presidente po ng Pilipinas. Mas matalino po yan, mas matalino po yan kay Digong, mas matalino po yan sa ating President Marcos po siguro. Mas matapang, wala pong inuurungan po yan. At yun nga po, kaya po makapagbardagulan po ng, ng Chief PNP po namin. Kaya wise choice decision po yung kay Chief PNP Nicolas Torres po, na siya po yung naging pinakamataas po ng hepe ng ating PNP po. Sige po, magandang gabi po at ingat po tayong lahat. Huwag po natin kalimutang manalangin bago po tayo matulog. Ipagpasalamat na pinagkalooban po tayo ng ating Panginoon Diyos sa maayos na buhay at maayos po na, maayos po na maghapon po natin mga paggawa. At sa ating pag-gising po sa araw po ng bukas yun, magpasalamat din po tayo na binangon pa po tayo ng ating Panginoon Diyos at pinagkalooban pa rin po tayo ng pagkakataon magbagong buhay. Kung meron man po tayong mga nagawa, mga pag-aasal at mga pag-uulat. Ingat po, adios po sa ating lahat. Adios at peace po sa ating lahat. Salamat po, magandang gabi po.